Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at welcome po sa School of Church Builder Daily Livestream. Maraming salamat po sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na tumatanggap ng biyaya at sobrang grasya na alam po natin ito po ang kailangan natin lalo sa panahon na ito na kung saan ay hindi po natin alam, marami pong mga uncertainty sa ating mga buhay. Pero hanggat tayo po ay mayroong Diyos na buhay, hanggat ang Diyos po ay nakaupo sa kanyang trono, God is in control, and we know that God is a sovereign God. We believe in Him we move and have our being. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na lalakad, kasama po natin siya. At ang pangako ng Panginoon sa atin, even though we walk in the valley of the shadow of death, we will fear no evil because God is with us. Sa hapon po ito ay kasama po natin ang ating Panginoon. If 2 or 3 gathered in His name, God is in our midst. Again, welcome po sa atin pong pagtanggap, pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang aking tinatalakay sa inyo ay pinamagatan ko pong household dynamics. At bago po tayo magpatuloy, tayo muli ay yumuko saglit at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, dinadakila, pinapasalamatan ka po namin, sapagkat ito na naman po yung pagkakataon upang kami po ay hindi lamang makinig ng iyong mga salita, kundi pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, pag-aralan, at higit sa lahat, Lord, ay masalamin namin ang aming mga sarili kung ano pa ang dapat po namin itama, ituwid, at paano kami lumakad upang magbigay ng kaluguran sa inyo at kalwalhatian. Salamat sa hapong ito. We welcome you, Holy Spirit. We open our heart, we open our mind, and we open our spirit. Thank you, Lord, for the portion that you will impart to each every one of us. The grace, the spirit, the life, and the relevant truth. At higit sa lahat, kapahayagan na nagmumula sa inyo. Pinupuri ka namin, ito'y sama-sama namin panalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Akin po tinatalakay sa inyo, household dynamics. Nakabase po ito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. At babasahin ko po sa inyo in your screen. Ito po ang sinasabi. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Si Pablo po mismo ay tayo po ay sinasabihan, okay, at binibigyan po tayo ng paalala na tayo po ay household of God. We are the pillars of truth at ang buhay daw po natin ay grounded by the truth. Pag sinabi pong household dynamics, ito po yung how the church or how the believers, the son and daughters of God operates in the Spirit by using God's household. Tayo po ay hinalintulad sa isang tahanan na kung saan ang Diyos po ang naghahari sa ating pong buhay at tayo po ay pinamumunuan, pinamamahalaan at tayo po ay pinaghaharian ng prinsipyo ng mga batas ng Panginoon na dapat nating tupdin at gawin. At kapag ito po ang mentality natin is to live under the principle government of God's kingdom, pati po yung behavior, yung action po natin at attitude ay maapektuhan at ito ay magiging maganda ang kalalabasan. So ngayong hapon po ay tatalakayin ko po sa inyo ang isa pang household sa Biblia na kung saan po ay makikita po natin na ang pamilyang ito ay nanagana. Okay, at makikita po natin dito yung sobrang biyaya at opportunity at chance ng Panginoon na ibinigay sa kanila ay hindi lamang mapuntahan yung land of Canaan, kundi maranasan din po yung klase ng buhay na nakasama nila ang ating Panginoon. At ako po ay naniniwala at kayo rin po ay naniniwala na gusto rin ng Diyos na maranasan po natin yung ganap at kasiyasiyang buhay. Ito po ay sinasabi sa John chapter 10b na ang sabi doon ay Jesus came to give life and life that is abundant. At salamat sa Panginoon sapagkat every day, every moment of our life, God is working. Even though na hindi po natin ito nararamdaman, nakikita,
Okay? Subalit tayo po ay naniniwala that God is a miracle working God. Ay salamat sa Panginoon sapagkat hanggang sa mga sandaling ito po ay bunga ng himala ng Panginoon. Na tayo po ay buhay, tayo po ay malakas, tayo po ay protektado, tayo po ay nabubuhay sa kanyang kaharian. Our citizenship is in heaven. Our relationship is constantly nurturing or building it up unto Him. At salamat sa Panginoon dahil ang buhay po natin ay patuloy na umaasa sa ating pong Panginoon. Now, puntahan po natin ang household ni Abraham. Base po ito sa Genesis chapter 13, beginning in verse 1 to 9. Babasahin ko po ang mga talatang ito at maya-maya po ay tayo po ay mag-extract ng mga prinsipyo. Ano kaya ang nangyari sa pamilyang ito? Ano ang nangyari sa dalawang mag-uncle, magtito, na kung saan ay nanaganang sabay, umunlad ng magkaparehas, subalit hindi po nakayanan, okay, ng isang tao yung kasaganaan sa kanyang buhay na dumating to the point, okay, at dito makikita po natin na yung truth ay unti-unting naglaho sa kanya at yung mga prinsipyo na dapat niyang lakaran, prinsipyo na dapat niyang i-observe, okay, mga desisyon na dapat ay nakaangkla sa salita ng Panginoon, and yet, okay, mas nanaig po yung sarili niyang gusto, mas nanaig po yung natural na kaisipan. So, tingnan po natin ang household po ni Abraham at kasama po rito sa kanyang tahanan o tirahan si Lot na kanyang pamangkin. In Genesis chapter 13, beginning in verse 1 to 9, let me read. Then Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him. They went to the south. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. And he went on his journey from the south as far as Bethel, to the place where his tent has been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place of the altar which he had made there at first. And there Abraham called on the name of the Lord. Lot also, who went with Abraham, had flocks and herds and tents. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. And there was a strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. So Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or, if you go to the right, then I will go to the left. Diyan po, nilagay ko po yung verse 13. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Now, dalawang pamilya. Okay, ang konteksto po nito, after God spoke to Abram, doon po sa Genesis chapter 11, pagdating po ng Genesis chapter 12, God commanded Abraham to leave everything and go to the promised land, just like what God said to his father, Terah. Si Abraham po ang siyang magpapatuloy ng paglalakbay patungo po sa land of Canaan, and this was the promise of God to them. Dadalhin sila sa isang lupain na masagana at kailanman ay hindi na po sila maghihirap. Subalit si Abraham po ay meron siyang pamangkin. Pangalan po ay si Lot sapagkat nag-iisa na lang si Lot at ang kanyang pamilya, namatay na po yung kanyang tatay na si Haran, at wala siyang choice kundi isama niya si Lot. Pero ito po ang utos ng Panginoon sa kanya sa Genesis chapter 12, di ba? Iwan niya lahat. Okay, maliban ang kanyang herdsmen, ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang pamilya. We know the story that Lot came with him. At ang sabi ng Bible, sila po ay nanagana. Sabay po silang pinagpala. Okay? Si Lot po ay pinagpala sapagkat siya po ay
sumisilong o nakikisilong doon sa tahanan ni Abraham. At normal lang po na mabiyayaan din siya ng pagpapala, katulad ng pagpapala na tinatamasa ng kanyang uncle na si Abraham. At ang sabi ng Bible, dumami po ang kanilang herdsman at mga livestock. Even the place could not hold them together. Yung lupain na kanila pong tinitirikan ay hindi na po magkasya sa kanilang dalawa, sapagkat sobrang dami ng mga tauhan at sobrang dami ng mga alagang hayop. At masaklap sapagkat dumating yung sandali na hindi na po nagkakasundo yung mga alipin ni Abraham at yung alipin po ni Lot. At ito'y nalaman ni Abraham at ayaw nilang magkaroon ng alitang dalawang pamangkin. And Abraham decided, to command Lot to choose kung saan siya papunta. At kung ano yung mapipili ni Lot na lugar, ay doon mapapasa kanya yon, at kung ano yung may iiwan, doon yung kay Abraham. So, yan po ang senaryo dito sa binasa kong Genesis, talatang 1 hanggang verse 9. Hanggang sa dumating sa punto na nakapamili si Lot. Okay? At ano kaya ang nangyari kay Lot? Okay? Bakit ganun-ganun ang bilis? Ang bilis naman ng kanyang pagpili. At ano ang naging basehan kung bakit iyon ang kanyang napili. Dito po sa talatang aking binasa po sa inyo, tatalakayin ko po sa inyo yung mga prinsipyo na dapat maiwasan, sa pagpili at pagdidesisyon ng buhay para po hindi ito magdulot ng kapahamakan sa atin personally at sa ating pong pamilya. Lot should observe. He should observe God's principle. In-embrace niya dapat yung prinsipyo ng Panginoon. Pero dito, ipinakita sa atin na meron siyang ibang paraan na ginamit sa pagpili at pagdidesisyon. At kung tatalakayin natin, kasi sapagkat decision or making decision and choices in life, ito rin nagiging dahilan kung bakit nasisira po ang tahanan. Sa mga maling pili at paraan kung paano po ito ginagawa ng decision. Let me now talk to you about the principle that Lot used in choices, in making decisions in life towards his future. In your screen, sabi po ng Genesis 13, verse 10 to 11, and Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Open and close parentheses, before the Lord destroys Sodom and Gomorrah. It's like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go towards Zoar. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan. And Lot journeyed east, and they separated from each other. Isa po sa nagiging dahilan kung bakit po ang household o yung pong samahan, relationship at yung tahanan ni Abraham na kung saan doon din nakatira si Lot ay nasira dahil doon sa ginawang pagpili at maling desisyon na ginamit ni Lot kung saan mas pinili niya yung kanyang nakita. At ano kanyang nakita? The plain of Jordan. A well-watered everywhere. It's like the garden of the Lord, like the land of Egypt. So dito, binase niya yung kanyang choices or decision on what he saw, not on his conviction and belief. Sa bawat desisyon ng buhay, tayo po'y pipili, isa sa dahilan kung bakit po tayo napapahamak o hindi nagiging maganda yung resulta ng ating pagpili sapagkat we base our choices based on what the eyes see, what our eyes see rather than
our conviction and belief. Ano bang nakita niya? Ang sabi diyan, he saw all the plain of Jordan that was well watered everywhere. Hindi ka pagkukulangin ng tubig. Pagkukulangan ng tubig sapagkat bawat paligid may tubig. Merong source of water supply. At alam nyo, during those time, kailangan ng tubig sapagkat pag marami kang alagang hayop, lalo na pag farmer ka ay farming, mahalaga po ang tubig. Okay? Sa farming at saka sa pag-aalaga ng mga hayop. At yun ang kanyang nakita at kung ano yung kanyang nakita, yun ang kanyang pinili. Di ba mga kapatid, minsan, kung ano lang yung nakikita natin, doon nakabase yung ating decision. May nakalagay doon sa Kawikaan chapter 14:12 po yata, ang sabi doon that there is a way seems right to a man, but at the end of it may bring destructions or death. Tingin po natin, parang maganda. Hindi magkakaproblema. Hinahalin tulad pa natin doon sa mga previous na naging decision po natin. Malungkot sapagkat yung nakita niya, yun ang magdedetermine ng anong klaseng pamumuhay meron siya. What we see will determine how we live. Or, in your screen, ang sabi dyan, where you look will determine how you live. Ang sabi ng verse 10, when he saw the plain of Jordan, hindi man lang niya sinurbay, hindi man lang niya pinuntahan, nagmadali sa kanyang desisyon, nagmadali sa kanyang pagpili. Di ba, ganun po tayo, pag tayo po yung nagmamadali, nainip po tayo, or pwedeng unahan natin ang Panginoon. So, doon po nagkakaproblema yung buhay po natin sapagkat every time we panic or every time we have no patience to wait what God will say, what God's instruction sa atin, or yung counsel ng Panginoon or people na tayo po dapat ay magsulisit ng mga payo sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, the counsel of multitudes or many, there is what we call safety. Pero hindi niya po ito nagawa. Masyado siyang nagmamadali. Nung sinabihan siya ni Abraham na pumili ka na kung ano yung matakita mo, sa iyo na yun. At sabi ng Bible, so Lot, look, and saw. Nung may nakita, may tinitigan. At kung ano yung natitigan niya, nakita niya, well, yun ang kanyang pinili. Di ba? Ito yung isa sa mga schemes ng kaaway para tayo po ay mabulag, ma-divert doon sa totoong landas ng katotohanan. Balikan po natin sa Genesis chapter 3 kasi ito rin yung isa sa mga kaparaanan ng kaaway kung bakit po nasira ang relasyon ni Adan at Eva sa Panginoon. Di lang nasira, sila po ay nawala or inalis doon sa Garden of Eden because doon sa nakita rin po nila. In Genesis chapter 3 verse 6, ang sabi po rito, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was delightful to look at, and a tree to be desired in order to make one wise and insightful, she took some of its fruit and ate it. And she also gave some to her husband with her, and he ate. Mga kapatid, wala kamalay-malay si Eva na nakapasok na pala ang kaaway sa kanya. At ang ginamit ng Diyos para mag-disobey siya doon sa utos ng Panginoon. Ano bang utos ng Diyos? Lahat ng puno, bungang kahoy na namumunga, lahat ng bunga niya yan ay pwede niyong kainin. Maliban doon sa gitna ng halamanan or Garden of Eden, may isang puno doon, huwag niyong kakainin yung bunga, huwag niyong lalapitan, at kayo ay mamamatay. Ang sabi doon, and surely you will
die. But the Bible says, when the woman saw that the tree was good for food, yung nakita mo, walang problema eh. Pero binalikan mo at tinitigan mo, doon po pumasok ang kaaway. Parang sabi dyan, it was delightful to look at. Habang tinititigan mo, namamagnet ka na-attract ka. And you are now beginning to be attached or attracted to that place or to that thing. And what happened? Nagkaroon ng desire si Eva na puntahan, kainin, at ibahagi sa kanyang partner. Same with Lot. Ang sabi ng Bible, Lot look and saw. Nung nakita niya, nung tiningnan niya at tinitigan niya, doon na po na-deceive si Lot. Wala siyang kamalay-malay na yung nakita niyang syudad. Ang sabi ng verse 13 is what? Very sinful ang mga tao at yung city na yon na kanyang nakita is wicked. The place na nakita niya is a wicked place. People are not ashamed to commit sin before God. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa 1 John chapter 2, beginning in verse 16. Let me read in Amplified Version. Ang sabi dyan, for all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world. Lusting of the eyes. Hindi nakita ni Lot na yung ginamit ng kaaway sa kanya ay yung kahinaan niya sa kanyang mga mata. The lusting of the eyes. Kagustuhan ng ating mata. Kung ano yung madalas nating titigan, yan ang magdedetermine how we are going to live. 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay saan? Sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. So, mga kapatid, ang ginamit ni Lot to base his choices not on his convictions and belief, but on the natural eyes. Hindi niya ginamit yung kanyang conviction, hindi niya ginamit yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Second, Lot based his choices in a convenient and favorable position. Saan natin makikita? In verse 10. The valley of the Jordan was well watered everywhere. Nasa advantage position siya eh. Hindi na siya maghuhukay po ng balon. Well provided na yung place. Natural. Kusa na nagpuproduce ng tubig. Kusa na yung land na yon ay fertile land. It was a fertile land. Hindi na siya magsasakripisyo. Everything are already provided there. Di ba? Napaka-conveniente na posisyon at favorable na. Samantalang yung natira, akala niya yung natira kay Abraham, walang-wala. Eh, di ba madalas po, pag tayo po ay pipili, we make choices or we make decisions. Gusto natin hindi tayo nahihirapan. Gusto natin yung hindi risky. Dapat pabor sa atin. Pero alam niyo, yung Bible mismo nagtuturo sa atin. The only way that we can please God is faith. And faith in the Bible is risky.
Hindi ka dadalhin ng faith sa convenience at saka favorable position. In fact, hindi lang siya risky, kundi talagang mananampalataya ka, kailangan gamitin mo ang pananampalataya mo kasi may uncertainties eh. Hindi mo nga alam kung ano yung magiging resulta. Yes, hindi mo nga alam kung ano yung magiging resulta. And yet, kinakailangan gamitin natin yung ating pananampalataya, belief system para tayo ay magdesisyon. But here, makita natin, napaka-convenient and favorable. Why? Because the valley is the Jordan. And during that time, ang Jordan pa ay hindi polluted. So that Jordan place, that river is well watered everywhere. Hindi lang po yan, ang sabi ng Bible ay fertile soil. It's good for agriculture, farming, good for livestock. So, secured na siya, stable pa siya. So, maganda pong posisyon, nasa advantage na kalalagayan si Lot. So, binase niya ang kanyang pagpili, okay, base doon sa convenience and favorable position. Tayo po ba ay madalas na pag tayo ay pipili na isang bagay o magdidesisyon ng isang bagay sa buhay, is it for our convenience and favorable? Or we're going to use our conviction and belief? Number 3. Ang sabi ng verse 10b, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. So Lot based his choices substitute or alternative, not the original pattern. Ang ginamit ni Lot ay ano? Yung pamalit doon sa original or alternatibo. Ang sabi diyan, like the garden of the Lord. You know, every time we substitute God, every time meron tayong alternatibo, hindi na po yan galing sa Diyos. Galing na po yan sa gawa ng kaaway. Kasi ang Diyos po natin ay, pag sinabi niya, gagawin niya. Wala siyang ibang alternatibo. God is not thinking. He is just declaring His word. At kung ano yung dineclare niya, it shall come to pass. But in this, makita po natin that Lot based his choice on alternative and substitute. Ang sabi niya, like the Garden of Eden. Talaga bang magkasintulad sila ng Garden of Eden? Well, tingnan natin yung Garden of Eden sa Genesis 2:15. Kung talagang magkaparehas. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. At ang sabi diyan, to work it and take care of it. Ang sabi doon, to work and take care of it. Kung totoong Garden of Eden yun, dapat si Lord ang nagdala sa kanya doon. Pero sino nagdala sa kanya doon? Sarili niyang kagustuhan. And then magtatanong siya, ba't ako narito? Maybe God put me here. No, kapatid. Huwag tayong magtaka kung nandyan ka ngayon sa kalalagayan na yan. Huwag kang magtaka kung naranasan mo ngayon yung ganyang karanasan. God did not allow you to put you there. Because we make wrong choice, tayo ang nasusunod, well, tayo ang nagdala, hindi si Lord.
Kasi kung si Lord ang nagdala sa atin, hindi po magsasuffer ang buhay natin. Kung si Lord talaga ang nagdala sa atin sa lugar na yan, ang sitwasyon natin ay hindi suffering. Yes, we can suffer because of the faith that we have in Christ, pero iba yung suffering eh. Yung buhay ni Lot at ang pamilya, palala ng palala eh. Walang tigil yung suffering. Eh di ba, ang sabi ng aklat ng James eh, pansamantala lang eh. Na pagkatapos tayong subukan, when we are suffering, when there is testing and trials and difficulties, pansamantala lang eh. And after that is reward na. Pero ito, pagkatapos niyang humiwalay kay Abraham, pagkatapos sunugin ng Diyos, wasakin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, tuloy-tuloy na yung kanyang suffering at difficulties na naranasan sa buhay. So kung talagang si Lord yung nagdala sa kanya doon, hindi ganun ang mangyayari sa kanya. Pero dito sa Genesis 2:15, it is the Lord God who took the man to put the man in the Garden of Eden. Ito pa. Garden of Eden is a place of freedom. It is not a bondage and slave. Doon sa Sodom at Gomorrah, naging slave siya. He was a slave with the wickedness of the city. Puno-puno ng talikala, bondage. Hindi makaalis doon sa pamumuhay ng Sodom and Gomorrah. Wala siyang kalayaan. Hindi ba kayo nagtataka, walang binanggit ang Bible na when Lot was there, he worshiped God. Walang ganun eh. Wala nga tayong makitang spiritual activities niya. Samantala sa Garden of Eden, in the cool of the day and night, lagi nilang kasama ang Panginoon at sumasama ang Diyos sa kanila. In the cool of the day, God is walk with them in the cool of the day. Pero doon sa pinili niya, wala tayong nabasang God was with him. So, hindi talaga Garden of Eden. It is like a Garden of Eden. Ang tawag dyan ay substitute, alternative. And then, look at sabi ng Genesis 2, verse 16 to 17. Kung talagang Garden of Eden, sabi dito, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Pagdating ng verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Sa Garden of Eden, may mga laws of God. May mga instruction. May freedom, pero mayroong boundaries, may laws, may instruction. Pero yung pinili ni Lot, walang boundaries eh. In fact, ang sabi ng Bible ay wicked city ang kanya napuntahan. At sabi doon, sinful city. The people there are not ashamed to do wicked things before God. Masasama ang ginagawa ng mga tao doon. Masasama ang kaisipan ng mga tao doon at pamumuhay. So, hindi po talaga magkaparehas. Original po talaga ang ibibigay ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang bagay na hindi galing sa Diyos? Lahat ng ito ay mawawala. And look what happened to Lot. Look what happened to Lot. Lahat ng bagay na meron siya, na galing kay Abraham nung siya po ay connected, nakatira sa tirahan ni Abraham, parami ng parami. Nag-i-increase eh. Yun ang sabi ng Bible eh. Their livestock, their herdsmen were increasing and the land could no longer hold them together. Payaman ng payaman eh. Pero nakarating siya sa lugar na yun, hindi payaman ng payaman eh. Pawala ng pawala. Hanggang lahat na mahalagang bagay
at tao sa buhay niya, nawala lahat, even his personal testimony and faith with God. Halos hindi mo na makita yung kanyang relationship sa Panginoon. Ano nangyari kay Lot? Ganito rin ang pwedeng mangyari sa atin kung ibabase natin ang ating mga choices sa substitute and alternative, not on the original pattern. Look, the Garden of Eden is a place where it observes laws and boundaries. Makikita niyo yan in your screen. Pang-apat. Sabi ng verse 11, then Lot chose for himself. Lot based his choices all by himself. You see, sa pagpili o sa pagdedesisyon, dalawang bagay lang yan eh. Galing sa Diyos or galing sa ating sarili. And most of the time, pag galing sa sarili natin, yung paraan at conviction, hindi galing sa Diyos, ang tawag po dyan ay selfish. Full of self. Ang sabi dyan, Lot based his choices all by himself. It is a selfish decision. Hindi man lang niya kinonsider kung dadalhin niya ang kanyang mga anak doon. Hindi man lang niya tinignan yung pros and cons. Baka maapektuhan yung mga anak niya sa pamumuhay. Hindi niya i-consider yung spiritual life. Alam niyo ba, pagdating niya doon sa Sodom at Gomorrah, wala na siyang connection sa uncle niya. Wala tayong mababalitaan na nakikipag-connect siya, nagte-text silang dalawa. Kung meron lang cellphone noon, baka cannot be reached lagi itong si Lot. Wala nang communication. Kasi pag ang decision natin ay full of self or selfish, the tendency is we want to isolate from others. Yun ang dahilan. Okay? Yun ang consequence or yun ang result kapag ang decision ay nakabase from self. Kung ano yung gusto lang natin, hindi yung gusto ng Diyos. The tendency, we are going to isolate ourselves from people na dating connected tayo, dating malapit at may relasyon tayo, unti-unti tayo napapalayo sa kanila. Ba't tayo napapalayo? Because sadya po natin pinipili lagi yung selfish decision. Ano sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, chapter 2, verse 4? Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Kung tayo daw po ay magdedesisyon, huwag na natin tingnan tayo makikinabang, kundi lahat dapat ay makinabang. Hindi man lahat, mas maraming makikinabang. James 3:16, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, yun ang dahilan kung bakit magulo ang buhay ni Lot during those times. Because of that selfish decision. Psalm 119 verse 36 says, turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.